Let's discuss flow waveforms interpretation. Alam nyo ba, sa flow waveforms, malalaman natin dito kung nagkaroon ba ang pasyente ng air trapping. As a respiratory therapist, ano ang pwede natin gawin para makorek ang air trapping? Yan ang i-discuss natin ngayon. Disclaimer guys ha, yung mga troubleshooting na i-discuss ko mamaya for correcting air trapping, you have to inform your doctor first bago nyo gawin ang mga to. Bago ang lahat, ano bang ibig sabihin ng flow waveforms? Ang flow waveforms ay isa sa mga scalar waveforms sa ventilator. Sa video na to, na-discuss natin dito ang tungkol sa scalar waveforms. You have to watch this video first para malaman nyo ang concept ng ventilator waveforms. Mapapanood nyo ang video na to sa Facebook, YouTube at TikTok. Hanapin nyo lang ang Drex and Art. Tulad ng ibang scalar waveforms, sa flow waveforms, ang plot ng time ay nasa x-axis. Ang naiiba lang ay sa y-axis. Kasi sa y-axis, nandito ang plot ng flow. Kaya nga tinawag siyang flow waveforms. Ang flow waveforms ay tinatawag din nating flow time scalar. Sa screen ng ventilator, makikita natin dito ang flow waveforms. Paano natin malalaman kung saan sa mga waveforms na to ang flow waveforms? Malalaman natin kung saan sa screen ang flow waveforms dahil sa unit na liter per minute. Ang liter per minute kasi ay isang unit of flow. And most importantly, malalaman natin kung saan ang flow waveforms sa screen dahil sa graph ng exhalation. Itong mga graphs na nasa baba, ito yung mga exhalation graphs. Ang flow waveforms lang ang may mga graphs na pababa. Balikan natin tong screen ng ventilator. So itong nasa gitna ang flow waveforms dahil sa unit na liter per minute. At sa lahat ng waveforms, ito lang ang may mga graphs na pababa. Last video na-tackle natin ang tungkol sa pressure waveforms. Katulad ng pressure waveforms, naiiba ang shape ng flow waveforms depende sa ventilator mode ng pasyente. Kapag ang mode ng pasyente ay volume control ventilation, ang shape ng flow waveforms ay rectangular shape. Another word for rectangular shape ay square wave. Kapag ang mode ng pasyente ay nasa pressure control ventilation, ang shape ng flow waveforms ay descending ramp. Another word for descending ramp ay decelerating ramp. And lastly, kapag ang mode ng pasyente ay nasa spontaneous ventilation katulad ng CPAP, ang shape ng flow waveforms ay sinusoidal shape. Tulad ng nakikita natin dito sa inhalation graph, ang sinusoidal shape ay parang mga bundok. Ang other term for sinusoidal shape ay sine wave. Alam na natin ang shape ng flow waveforms sa iba't ibang ventilator mode. Ngayon, paano natin malalaman sa flow waveforms kung nagkaroon ba ng air trapping sa baga ng pasyente? Pero bago yan, ano bang ibig sabihin ng air trapping? Air trapping from the word itself, maraming hangin ang natrap o naiwan sa loob ng baga na hindi na-exhale ng pasyente ng maayos. Nangyayari ang air trapping sa pasyenteng may obstructive lung diseases katulad ng asthma at COPD. Normally, kung nag-exhale tayo, meron talagang hangin na naiiwan sa loob ng baga natin. Yun ang tinatawag nating functional residual capacity o FRC. Bakit kailangan na may maiwan na hangin sa loob ng baga after exhalation? Ito'y para ma-maintain ang stability ng lungs at para hindi ito ma-collapse. Pero kapag sumobra naman ang hangin sa loob ng baga at hindi ito na-exhale ng maayos, delikado ito para sa pasyente. Ito na yung tinatawag nating air trapping. Another word for air trapping ay auto-PEEP. Balik tayo sa flow waveforms. Paano ba natin malalaman dito kung nagkaroon ng air trapping ang pasyente? Itong line na to, itong x-axis, ito din ang magsisilbing baseline ng flow waveforms. Ngayon, tingnan natin ang graph ng exhalation. I-compare natin ang first graph sa second graph. Sa first graph, nakikita natin na ang dulo ng exhalation ay nasa baseline. Ibig sabihin nito, enough ang exhalation ng pasyente. Ngayon, tingnan naman natin ang second graph. Sa second graph,
nakikita natin na ang dulo ng exhalation ng pasyente ay wala sa baseline. Bago umabot sa baseline ang graph ng exhalation, nag-inhale na agad ang pasyente. Ibig sabihin nito, hindi enough ang exhalation ng pasyente. In other words, may air trapping ang pasyente. Ganito ang magiging image ng flow waveforms kung nagkaroon ng air trapping o auto-PEEP ang pasyente. Ngayon ang tanong, bilang respiratory therapist, paano natin ngayon makokorek ang air trapping? So may 6 na paraan para makorek natin ang air trapping ng pasyente. Number 1, babaan natin ang inspiratory time sa ventilator. Kapag dinikrease kasi natin yung inspiratory time, mas humahaba ngayon ang expiratory time. Kung mas mahaba ang expiratory time, mas nailalabas ng pasyente ang sobrang hangin na natrap sa kanyang baga. Pangalawa, increase flow rate. Ang mangyayari kapag inakyat mo ang flow rate, mangyayari ang number 1. Ibig sabihin kapag inakyat mo ang flow rate, magdi-decrease ang inspiratory time, meaning mag-i-increase ngayon ang expiratory time. Itong number 1 and number 2 ay ang best ways to correct air trapping. Proceed tayo sa number 3, decrease tidal volume. Itong number 3, same concept siya sa number 2. Kapag dinikrease mo ang tidal volume ng pasyente, mababawasan ng inspiratory time, tataas ngayon ang expiratory time. Number 4, decrease the respiratory rate. Unlike sa number 2 and 3, kapag nag-decrease tayo ng respiratory rate, hindi madi-decrease ang inspiratory time ng pasyente. Ang mangyayari kapag nag-decrease tayo ng respiratory rate, tataas ngayon ang total cycle time. Kapag tumaas ang total cycle time, tataas din ang expiratory time ng pasyente. Ano ba ang total cycle time? Ang total cycle time, ito yung oras na na-spend ng pasyente sa paghinga, both inhalation and exhalation. Ito yung formula ng total cycle time, 60 divided by respiratory rate. Ito din yung time interval na na-discuss ko sa video na to. Recap tayo, bakit 60? Kasi sa 1 minuto ay may 60 seconds. For example, ang respiratory rate ng pasyente ay 20. So 60 divided by 20, ang total cycle time ay 3. Ngayon, nag-decrease tayo ng respiratory rate to 15. So 60 divided by 15, ang total cycle time ng pasyente ngayon ay 4. From 3, umakyat ang total cycle time ng pasyente sa 4 nung nag-decrease tayo ng respiratory rate. Ang tanong, bakit hindi best options ang number 3 and number 4 for correcting air trapping? Dahil kapag nag-decrease tayo ng either tidal volume o respiratory rate ng pasyente, nababawasan ang minute ventilation ng pasyente. Minute ventilation, ito yung volume of air na na-inhale at na-exhale ng pasyente sa 1 minuto. Minute ventilation kasi is yung product kapag minultiply natin ang tidal volume at ang respiratory rate. Kapag nag-decrease ang minute ventilation, ang mangyayari, mas lalong tataas ang carbon dioxide ng pasyente. Pwede naman yung option number 3 and number 4, pero dapat mababa lang ang pag-decrease natin ng tidal volume o respiratory rate ng pasyente. Number 5, increase PEEP. And lastly, administer bronchodilator. So sa mga pasyenteng may obstructive lung disease katulad ng asthma, laking tulong ng number 5 and number 6 para makorek ang air trapping ng pasyente. Kapag may obstructive lung disease ang pasyente, nababara ang mga distal airways na mga alveoli kapag nag-e-exhale ang pasyente. Ngayon, kapag nag-increase tayo ng PEEP, yung obstruction na nasa distal airways ng pasyente ay magbubukas. Kapag na-open ang mga distal airways, na ilalabas na ngayon ng pasyente ang mga sobrang hangin na natrap sa loob ng kanyang baga. And of course, kapag nag-administer tayo ng bronchodilator sa mga pasyenteng may obstructive lung disease, mag-o-open ang mga masisikip at mga nabarang airways. Pwede nating ipagsabay sa number 1 and number 2 ang number 5 and number 6 para mas effective ang pag-correct natin ng air trapping. So hanggang dito na lang muna tayo guys.
Guys, pa-share naman ng video na to sa mga friends nyo para mas marami ang matuto tungkol sa ventilator. Thanks for watching guys!